For several moments, she stood perfectly still. Hinintay niyang bumalik sa normal na bilis ang tibok ng puso. Formal niyang hinarap si Cyrus. What do you want? Makailang beses nitong inilibot ang paningin sa kabuuan ng kanyang opisina. That's hardly the proper way of greeting a client, Pia. Humigit siya ng hangin. What can I do for you, Mr. De Guzman? Hindi niya mapigilang humanga dito sa kabila ng lahat. Bumagay dito ang suot na light blue long sleeves at slacks. Gaya ng pinag-usapan natin, narito ako para sunduin ka. Ngayon ko balak tingnan ng mga ibinebentang bahay sa subdivision na malapit sa factory ko. At gaya ng sinabi ko, nakahanap na ako ng aking kapalit. Galit na naman ang rumihistro sa mukha ng binata. Nakalimutan mo na yata ang kondisyon, Pia. Sasama ka sa akin ngayon o sasabihin, tumigil ka, Cyrus. Mr. De Guzman, you're here. Magkapanabay pa silang lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Kasalukuyang nakatayo roon si Mike. Ang lapad ng pagkakangiti nito. Good morning, Mike. Nilapitan ito ng nobyo niya at kinamayan. I was trying to check Miss Medrano's schedule, pero mukhang hindi siya available ngayon. Sayang, gusto ko pa naman tingnan ng mga bahay ngayon. Rumihistro agad ang galit sa mukha ni Mike. Pinandilatan siya nito. Of course not, Mr. De Guzman. We are always available to serve you at your most convenient time. Away na naman ito mamaya. Wika ni Pia sa sarili. Now is my convenient time. Kung hindi kayo maaaring samahan ngayon ni Medrano, I'm sure marami pa kaming available agent na kasing galing niya. Si Miss Medrano ang gusto kong makasama. Kung hindi siya available, hindi bali na lang. Pupunta na lang siguro ako sa ibang. All right, sir. Medrano will cancel all her appointment for today. Tensyonadong wika ni Mike. Hindi talaga makapayag ang lalaking pakawalan ng kliyenteng ito. Tila ngumiti si Cyrus na nang aasar. Kung gayon, hihintayin ko na lang siya sa ibaba. Mas maganda kung sasabay na lang siya sa akin. No thanks, sir. Mabilis na sabad ni Pia. I have my own car. Convoy na lang siguro tayo. She couldn't sit beside this man. Nanlaki na naman ang mga mata ni Mike. Sasabay sa'yo si Miss Medrano, sir. Ako na lang ang bahala mag-arrange ng maghahatid ng kotse sa bahay niya sakaling hindi kayo agad makabalik. Lalong lumapad ang ngisi nito. Tulad ng inaasahan, pagkalabas ni Cyrus ay inaway siya ng nobyo. Nag-iisip ka ba? Anong nangyayari sa'yo, Pia? Wala akong ginawang masama. Hindi ba masama ang ginawa mo? Don't you realize what have you done? Muntik nang mawala ang isa sa pinakamalaking prospective client natin dahil sa kaartehan mo. Totoo namang may appointments ako. Sana tinawag mo ako sa aking office. Pwede nating gawan yun ng paraan. Pinairal mo na naman ang diskarte mong bulok. Kaya hindi ka umasenso. Lumuluha niyang tinalikuran ng lalaki. Wala nang silbing makipagbangayan pa siya dito. Inayos niyang sarili at bumaba upang sumama kay Cyrus. Pia sighed desperately. Talagang nananadya ang lalaking ito. Ilang oras na nilang sinusuyod ang subdivision pero wala pa rin itong mapiling bahay. Wala na bang iba? Parang pare-pareho lang ang nakikita ko. May gana pang magreklamo ang mayabang na to. Aniya sa sarili. Ngawit na siya sa kakatayo at kakabuntot dito. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinadya niyang ipahalata ang iritasyon sa tinig. Halos lahat ng bahay dito nakita na natin. I want a dream house. Masyadong mahal ang mga tipo ng bahay na nasa isip mo. Intensyon din niyang sukatin ang temper nito. Ayokong sayangin ang oras ko sa pagpapakita sa iyo kung hindi mo rin lang bibilhin. Tinatawaran mo ba ang financial capability ko? Gusto na niyang matunaw sa talim ng mga tingin ni Cyrus. Pia, hindi na akong lalaking minamahina mo noon. Bumalik lahat sa kanyang sinabi. Ibang-iba na nga ngayon si Cyrus. He was now high and mighty. While she, a nobody. Ngunit walang ipinagbagong itsura nito. Naroon pa rin ang kakaibang epekto ng presensya ng binata sa kanya. Sa tuwing magkakatabi sila sa kotse ay hindi niya mapigilang manginig, as if she's about to fall on his feet and beg him to feel her. Gaya ng madalas niyang gawin noon. Sa tuwing magkakalapit sila nito ay agad nag-iinit ang pagnanasa sa kanyang katawan. Napakapit si Pia sa dashboard nang biglang huminto ang sasakyan. Madilim ang anyong hinarap siya ng lalaki. Hanggang dito ba naman ay si Mike pa rin ang nasa isip mo? Hindi niya yun pinasubalian. Ano ngayon sa'yo? You're here to do a job. Not to daydream. Barado na naman siya. Bakit ka huminto? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan tayo susunod na pupunta. Ano kaya kung dumaan muna tayo sa inyo?
Alam mo bang ilang araw ko nang naiisip si Daniel? Biglang nanigas sa kinauupuan si Pia. Turn right, ipapakita ko sa'yo ang bahay na pinuntahan ko noong Sabado. Baka sakaling magustuhan mo. Ngunit tila walang intensyon ng lalaking baguhin ang topic ng kanilang pinag-uusapan. Bakit hindi mo ibigay sa biological father niya ang bata? Okay na siya sa poder ko. Sa tingin ko hindi magiging mabuting ama si Mike kay Daniel. Pinaandar ulit nito ang sasakyan at tinahak ang direksyong ibinigay niya. You have no right to say that. Hindi mo kilala si Mike. Mahal niya ang anak ko. Ibinibigay niya lahat ng kailangan ni Daniel. Pati ang mga luho mo? Particular itong nakatingin sa engagement ring na suot niya. May diamond pala. Hindi ko napansin. Sana pala nakapagdala ako ng microscope. Hindi ito luho. Engagement ring namin to. Buti hindi naman talandaliri mo. Because it's genuine. Buong pagtitimpi niyang bigkas. Huwag mo namang masyadong matahin ang nobyo ko. Ikaw nga noon hindi mo ako nabigyan ng diamond ring. Halatang natamaan niya ang pride nito. Kung ako magbibigay sa'yo ng engagement ring ngayon, sisiguraduhin kong makakita ng lahat ng diamante. Parang nagrevolusyon ang puso ni Pia. For a while she was lost in dreaming. Ano nga kaya kung sila ni Cyrus ang nakatakdang ikasal? Higit kaya siyang masaya? Ipinilig niya ang ulo at pinagalitan ng sarili. Saka lang niya napansin na naroon na sila sa bahay na pakay. Iparada mo sa lot 17. Sa labas pa lang ay may pintas na agad ang lalaki. Ito ba ang bahay na dapat sana niyong bilhin ni Mike? Pero hindi niya kaya ang presyo. Hindi siya kumibo. Silence means yes. Tuloy-tuloy ito sa loob. Okay na rin sa kanyang hindi yun binili ni Mike. May pagkakataon pa para magmungkahi siya ng ibang bahay. At sisiguraduhin niyang malayo yun sa subdivision na ito. He walked through the house in silence. Ni hindi niya ito pinakialaman sa kung saan ang una nilang pupuntahan. Tahimik lang siyang sumusunod dito. Nagustuhan mo ba to ng una mong makita? She nodded. Ano naman na nagustuhan mo dito? Magandang floor tiles, kumpleto, may balkon at malawak ang bakuran. Pwedeng makapaglaro ang anak ko. Binigyang diin niya ang salitang anak ko. And lastly, I fell in love with the kitchen. Sayang at hindi kayang bilhin ng matipid at mayabang mong boyfriend. Sa bagay, kung ako ang tatanungin, hindi ko to gusto. What's next your list? Halos hindi na niya narinig ang iba pa nitong sinabi. Sa unang pangungusap siya nito nag-init. Hindi matipid o mayabang si Mike. Praktikal lang. Praktikal bang masasabi yon? Para na rin niyang ipinagkait sa'yo ang iyong kaligayahan. Kung akong nasa kalagayan niya kahit hindi ko gustong bahay, bibilhin ko yon para sa babaeng mahal ko. Unfortunately, hindi ikaw ang fiancé ko. Hindi nakaligtas sa kanyang pag-arko ng kilay ni Cyrus. And you're not the woman I love, Pia. He said straight in her face. Pakaramdam niya ay binagsakan siya ng pagkabigat-bigat na bato sa puso. Iniwas niya ang tingin dito dahil sa luhang nagbabanta na namang bumalong sa mga mata niya. But you know what? You're insulting me. In what way? Ipinagpalit mo ko sa mayabang na lalaking yon. Hindi sabi mayabang si Mike. Really? Sarkastiko nitong balik sa kanya. I'm sure hindi siya gagaling sa akin pagdating dito. Bigla siyang kinabig ni Cyrus at walang pag-aalinlangan na hinagkan. Dahil ilang araw ng puyat, bumigay na ang katawan ni Pia. Nagising siyang inaapoy ng lagnat. Tinawagan niya si Mike at nag-abisong hindi siya makakapasok. Nakatikim na naman siya ng sermon dito. Buong umaga silang nagkulong sa kwarto ni Daniel. Binantayan siya ng anak habang natutulog. Nagising lang siya sa malakas na tunog ng doorbell. Anak, pakibuksan mo muna ang pinto. Kapag ang Kuya Marky mo na yan, sumama ka na muna sa kanya. Nasa sala ang lunchbox mo. Kainin mo na lang kapag nagutom ka sa paglalaro, okay? Alam niyang naintindihan na ng anak niya ang kanyang bilin. Ngunit maya-maya ay bumalik ito. Mami, hindi naman po si Kuya Marky ang nasa labas eh. Sino ang... Natigilan siya na magbago ng tingin at makita si Cyrus. Gusto niyang pagalitan ng bata. Hindi man lang siya tinanong kung maaaring papasukin ng lalaking ito. Hi, maikling bati ng binata. Ikaw pala. Marahan niyang hinila ang anak sa kanyang tabi. Daniel, next time huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino. Baka bigla na lang tayong pasukin ng masamang tao, okay? Hindi naman po masamang tao si Mr. Cyrus ah. Pagtatanggol ng anak niya na ikinasiya naman ng lalaki.
Binigyan niya nga po ako ng pasalubong. Noon lang niya napansin ang laro ang hawak ng anak. Tumawag ako sa opisina niyo, may sakit ka raw. Ang akala ko pinagtataguan mo lang ako, so I went here to check. Totoo pala. Ang akala mo kasi lagi kang niloloko. Kahit pa siguro nasa opisina siya ngayon ay hindi niya kakausapin ng lalaki. Pagkatapos na nangyari kahapon ay wala na siyang mukhang ihaharap dito. Ipinagkanulo niyang sarili ng hagkan nito. Walang tutol niyang tinanggap yon at tumugon sa mga halik nito. Buti na lang at sa huling pagkakataon ay natauhan siya. Ipagluluto ka na lang namin ni Daniel ng almusal. Bigla siyang bumangon sa kama. Naku, huwag na. Biglang umikot ang paningin ni Pia. Kung hindi maagap si Cyrus ay baka bumagsak siya sa sahig. Nang mahimasmasan ay agad siyang kumawala sa bisig nito. Subalit tumutol ang lalaki. Pilit siyang ibinalik sa pagkakahiga sa kama. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Ang mabangong amoy nito ang naiwan sa kanyang ilong. Bumalik sa kanyang alaala ang mga araw kung kailan yakap-yakap siya nito. Kung ayaw mong ipagluto ka namin na makakain, ihahatid ko na lang si Daniel sa magulang mo. Kawawa naman ang bata, baka gutumin dito. Walang mag-aasikaso. Tumutol man siya'y huli na. Masiglang nag-impake ang anak ng mga dadalhin. Yay! Sasakay ako ng kotse ni Mr. Cyrus! Masaya na wika pa ng anak. Sa bagay mabuti nang naroon ang anak sa mga magulang para maasikaso ng ayos. Ngunit bigla siyang nag-alala. Baka kung ano ang gawin dito ng mga magulang. Lalo na ng kanyang tatay. Mabuti na siguro yon para makita nitong bunga ng panghihimasok nitong muli sa buhay niya. Bago umalis ay iniwan nito sa beside table ang lunchbox na inihanda niya para sa anak. Ikaw na lang ang kumain niya, nariyan na rin ang tubig at ang gamot. Cyrus, anything else, Pia? Maraming salamat. Kumaway lang ito at umalis. Napabalikwas sa higaan si Pia. Orasan agad ang una niyang hinanap. Pasado 7:00 na. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin inihahatid ng ina si Daniel? Dati-rati bago magtakip silim ay naroon na ang anak. Nagpasya siyang tawagan ng mga ito. Wala rito si Daniel, anak. Ani Aling Carmen sa kabilang linya. Buong araw itong wala sa bahay. Gumapang sa katawan niya ang takot. Nasaan si Daniel? Baka kinuha na ito ni Cyrus. Ang sabi po ni Cyrus, ihahatid niya riyan ang anak ko. Si Cyrus? Opo, si Cyrus. Binigyan niya ng konting salaysay ang ina kung paano sila muling nagkita ng binata. May sakit ho ako kaya nagpresenta siyang ihatid niya ang anak namin. Inagaw ni Mang Arnel ang odotibo sa kanyang ina. Bakit sa dinami-dami ng tao ay sa lalaking yun ka pa nagtiwala? Baka kuhanin niyo ng bata. Hanggang sa maibaba ang telepono ay sinisisi siya ng magulang. Para naman siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Nang matanawang pumaparadang kotse ni Cyrus. I-denial ulit niya ang numero ng mga magulang at ibinalitang naroon na ang anak. Sa susunod, wag mo ng pagkakatiwala sa kanyang anak mo. Pahabol na wika ni Mang Arnel. Masaya siyang sinalubong ng anak. Inabutan siya nito ng isang tangkay ng pulang rosas. May nagpapabigay po sa inyo. Anito sabay bulong. Yung pong kasama ko. Nagtama ang paningin nila ni Cyrus. She saw thoughtfulness in his eyes. And Pia was deeply touched. Naalala pa nitong paborito niyang bulaklak. Madalas iyon ang pasalubong sa kanya ng lalaki kapag umuwi ito noong galing trabaho. Dahil na rin sa kawalan nito ng perang pambili ng mamahaling bulaklak. Salamat, Anaya sabay baling sa anak. Ayaw niyang makita nitong lungkot sa kanyang mga mata. Ano-anong ginawa niyo ni Mr. Cyrus? Una po, nagpunta kami sa doktor. Doktor? Opo, pinatingnan niya ako, baka daw po nahawa ako sa inyo. Nagtataka man ay tumango siya. Tapos nagpunta kami ni Daddy sa park, tapos kumain kami sa McDonald's. Nagpunta ng simbahan para ipag-pray ka. Tapos binili niya ako ng toys at kumain ulit kami sa McDo. Nagdiningning pa ang mata nitong habang nagkikwento. Daddy? Biglang takang tanong ni Pia sa sarili. Kailan pa natuklasan ni Cyrus na itong ama ng anak nila? At paano nito yun ipinagtapat sa bata? Gimbal siyang napatingin sa lalaki. Tapos ibinalik niya ang atensyon sa anak. Kung alam na nitong kasinungalingang hinabi niya, bakit hindi galit sa kanya si Daniel? Bakit Daddy ang tawag mo sa kanya? Lakas loob niyang usisa. Hindi na niya tinangkang tapunan ulit ng tingin si Cyrus.
Sabi ko po kasi nasa heaven na ang daddy ko. Ang sabi niya siya na lang daw ang tawagin kong daddy. Hindi ba masaya yun, Mami? Bahagya siyang nakahinga. Sige na anak, pumasok ka na muna sa room at magbihis. Pawis na pawis ka. Tumalima naman agad si Daniel. Maraming salamat. Don't mention it. Inaasahan niyang aalis na ang lalaki. Pero hindi ito natinag sa kinauupuan. Maya-maya ay niyaya nito si Daniel na magluto ng hapunan. They are a picture of a perfect family. Makailang beses niyang sinulyapan si Cyrus habang kumakain. Libang na libang ito sa pagsubo sa anak. Again, she felt an ache of emptiness. We have to talk, Pia. Nito na mapag-isa sila sa living room. Si Cyrus din na nagpatulog sa bata. About what? About Daniel. Naumid siya. Alam ko na ang totoo, Pia. Anak ko si Daniel. Seryoso na wika ni Cyrus. Tulala siyang napasalampak sa sopa. Paano mo Hindi ako manhead, Pia. The similarity of our features is there. Kulay lang namin na magkaiba dahil maputi siya. Bukod doon, wala na. At kung ikakatwiran mo na hindi yun sapat na ebidensya, ibibigay ko sa iyong samples na kinuha ng doktor sa bata. If necessary, magpapakuha kami ng DNA test. Ngayon, higit magpakailanman kailangan niya magpakatatag. Alam mo na pala, hindi ko na ikakaila sa'yo. Pero wag na wag kang magkakamaling kunin sa akin ang anak ko. Para ano? Para magkabalikan tayo? No way, Pia. Masyado ng komplikado ang buhay ko para idagdag ka pa roon. Para siyang nasaktan ng matilos na bagay sa narinig. Nakalimutan niya may kasintahan na ito. Mabuti naman kung gayon. Buong pait niyang tugon. I will appreciate it very much kung lalayuan mo na kami magmula ngayon. Our business continues, Pia. Lalo na ngayong nakita ko na ang bahay na gusto ko. But it's not for sale. Kaya gusto kong gawan mo ng paraan. Tama na, Cyrus. Gusto ko nang manahimik. Hindi kita titigilan hanggang hindi mapapasakin ang bahay. That will be the bargain, Pia. Ang mansyon kapalit ng pananahimik ko. Tandaan mo nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo ipinagtapat ang tungkol kay Daniel. And I have every right to take legal action against you. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Talagang wala akong alam na buntis ako. Nadiskubre ko lang yon ilang linggo matapos kang umalis. Still the same. May karapatan ako sa bata bilang biological father niya. Kung ayaw mo maghabol ako sa korte, gawin mo ang inuutos ko. Sige, aalis na ako para makapagpahinga ka na. Pero hindi pa tayo tapos, Pia. Seryoso na wika ni Cyrus bago tuluyan ang lumabas ng pinto. Naiwan naman siyang tulala at litong-lito. Humahanga. Pinagmasdan ni Pia ang kabuuan ng bahay. Maganda, hindi nga lang bago, pero madaling i-renovate. Higit sa lahat malawak ang bakuran. Lamang nasa abroad ang may-ari. Ginawa niya ng paraan upang makontak ng tao. Matapos ang isang linggong paglo-long distance, nakumbinse niya itong ibenta ang property. The offer was too tempting to refuse. Tapos na ang misyon niya kay Cyrus. Subalit patuloy siyang sinusumbatan ng kanyang konsensya hanggang hindi na siya nakatiis. Ipinagtapat niya ang totoo sa mga magulang. Nagimbal at nagsisi si Mang Arnel. At bukas palad yung tinanggap si Cyrus. Patuloy ang pagdalaw nito sa bata. Samantalang si Mike ay busy sa pag-aasikaso sa mga bagong tauhan ni Cyrus na gustong bumili ng bahay sa subdivision. Hindi niya napigilan ang magandang relasyon ng lalaki sa anak niya at sa mga magulang. Madalas ay naroon ito sa bahay niyang inuupahan, kasama ang magulang. Kinuha ni Cyrus ang ama ni Pia para magtrabaho bilang supervisor sa factory. Matagal na ring nabakante si Mang Arnel kaya hindi ito tumanggi. Palaki ng palaking suliranin ni Pia. Paano kung matuklasan ni Mike ang relasyon ni Cyrus kay Daniel? Bahala na. Ang importante sa kanya ngayon ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Kahit nakikisali lang siya sa masayang relasyon ng mag-ama.